20 anyos lang si Sunshine Esmael ng Barangay San Jose, Mandaluyong. Pero para sa edad niya, mabigat na ang mga responsibilidad niya sa buhay. 3 na ang kanyang anak. 14 anyos lamang kasi siya nang una siyang mabuntis. Balik mo ko doon sa oras na yun, no, nalaman mo na nagbubuntis ka sa panganay mong anak. Ano po, Kamusta ka nun? minsan po, nahihilo po ako no. Tapos yung bawat pong kinakain ko, sinusuka ko lang po. Tapos gising po ko sa madaling araw, di po ako nakakatulog sa kanya. Anong naramdaman mo nung o ano yung tumatakbo sa isipan mo noong nagbuntis ka sa panganay mo? Nung mga unang araw noon, nung nalaman mo na, ay, buntis ako. Sabi ko po sa ko na, paano to, kakayanin ko ba to? Tapos inaano ko po sa sarili ko na paano po kami mabubuhay. Sabi ko po sa sarili ko, kaya ko ba tong anhin yung anak ko, alagaan. Dahil sobrang bata pa niya noon, hindi agad natanggap ng kanyang mga magulang ang kanyang sitwasyon. Aminado si Sunshine na may mga pangarap siyang nasayang. Paano nakaapekto sa pamilya mo yung pagbubuntis mo? Tsaka sa'yo na rin. Nagulat po sila, bakit daw po maaga ako nabuntis. Galit din po kasi, syempre, may pangarap pa po yung magulang ko sa akin. Tapos, maaga akong nabuntis. Tapos po, ano po ko sa pag-aaral na ito. Hanggang ano yung natapos mo sa pag-aaral? First year lang po. First year high school? Okay. Ano bang pangarap mo sana noon? Teacher po. Ano ding pangarap ng magulang mo sa'yo noon? Ganun din po. Maging teacher? Mm-hmm. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataon na makabalik sa pag-aaral kung gustuin mo? Opo. Ang ikalawang pagbubuntis ni Sunshine naging maselan. Pero dahil salat din sa buhay, hindi niya napagtuunan ng pansin ang pag-aalaga sa sarili. Dinudugo po ako. Dinudugo ka ng gano'ng kadalas? Tuwing magsi-CR po ako, dun po siya yung parang i-area ko. Doon yung parang... Dugo po siya lumalabas. Nakapagpa-check up ka naman noon doon sa pangalawang? Opo. Anong sabi sa'yo ng doktor mo? Niresitahan po ako ng pampakapit. Tapos in-ultrasound po ako. Mababa po daw yung ng bata. Baba yung? Mababa daw po yung bata. Tapos gusto po ng doktor, pagpahingayin ako ng 1 month. Wala naman po mag-aasikaso sa kanilang mag-ama. Kaya na lang din ako. Parang di ko na lang po sinunod yung ng doktor kasi wala po mag-aasikaso sa kanila. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 35.13% ang bilang ng mga Pilipinong nabubuntis ng wala pang 15 anyos. Mula sa 2,320 noong 2021, umakyat ito sa 3,135 noong 2022. Kaya panawagan ng ilang grupo, paigtingin ang sex education at pag-ibayuhin ang reproductive health services. Base sa mga pag-aaral, may peligrong dulot sa kalusugan ng ina at ng bata ang pagbubuntis ng napakaaga. Ang mga babaeng nabubuntis ng wala pang 15 anyos, doble ang tsansang mamatay sa mga komplikasyon kumpara sa mga babaeng nabubuntis sa edad na 20 hanggang 30. Marami rin sa mga teenagers na nabubuntis ang nahihirapan ng tapusin ang pag-aaral. Ang resulta, nahihirapan din silang makahanap ng disenteng trabaho. Si Sunshine, walang trabaho ngayon at umaasa lamang sa kakarampot na kita ng mister bilang repairman ng mga electric fans sa Divisoria. Ang sahod ng kanyang mister, 500 piso kada araw. Wala pa sa minimum wage. Pinagkakasya nila ito para sa pangangailangan nilang mag-asawa at ng 3 nilang mga anak. Anong pangarap mo para sa mga bata? Makapagtapos sila. Tapos po, wag silang gagaya sa akin na maaga nagkaasawa at saka nagkaanak. Bakit sa tingin mo
hindi sila dapat gumaya sa'yo na maagang nagkaasawa at nagkaanak? Kasi po, ganito po yung, yung nakikita nilang kalagayan namin na mahina, hihirapan, lalo na po sa pang-araw-araw. Ano yung nagpapahirap sa inyo sa pang-araw-araw? Yung po, minsan po sa budget din sa pagkain.